Good day po sa inyong lahat. Welcome na naman sa another episode ng ating vlog. Yan. Today is March 16, 2025. At tayo ay andito ngayon sa ating farm para pasyalan, kumustahin yung mga alaga nating manok at kumustahin din yung mga kasamahan natin dito na nag-aalaga ng mga paitloging manok natin. So, andito po tayo ngayon sa poultry farm natin na kung saan andito yung mga layers, yung mga nangingitlog na manok. Ayan. So dito lang yan sa Bayambang, Pangasinan. Ayan. So ang nakikita nyo ngayon sa video, ito po yung building 4 natin. Building 4, ang capacity po nito ay 7,488 heads. 7,488. Ayan, so ito naman po, ito yung building 3 natin. At sa silungan, kung mapapansin ninyo, ayan po, andyan yung mga, kumbaga, street sweeper. Yung mga cleaners natin. Ayan, yung mga alaga nating Muscovy duck. Ayan. So sila po ay nangangain ng mga feeds na nahuhulog nung mga manok natin sa itaas. Ayan, so nag-umpisa lang tayo sa siguro parang 15 babae, 2 lalaki. At ngayon, sobrang dami na. Ayan. So dumadami sila. Ayan, nung nakarang eleksyon nga, nagbawas tayo, parang 300 ata yung kinatay-katay pinahingi. Ayan, so mabilis lang po silang dumami. Dati-rate, itong farm natin ay punong-puno ng native pigs. Kaya lang nung nagka-ASF, namatay po yung mga alaga natin. 147 heads. Kaya naubos, walang natira. But lately, sinubukan kong mag-alaga ulit ng native pigs. At sa ngayon, meron tayong alaga na parang siguro 16 heads na inahin. And then yung out of 16 heads na yan, may nanganak na, meron silang parang 30 na nabiik. Ayan. So, ang problema naman, nung nagkaroon na tayo ng native pigs dito, yung mga itlog ng pato, kinakain nila. Ayan, so bahala na yung mga bahala na sila dyan. Yung mga pato, may mga wise, para hindi makain yung itlog nila, umaakyat sila sa doon sa building 5 natin, yung growing house. Wala kasing manok doon, kaya doon sila umaakyat para mangitlog. Then doon naglilimlim. So may mga mangilan-ngilan tayo na sisiw na pumipisa. Ayan, so akyat tayo rito para ipakita ko sa inyo yung ating building 4. Ayan. So ito po yung mga itlog natin. Ayan. So makikita nyo, meron tayong mga soft shell. Ayan po, soft shell. Ayan. So sa mga malalaking farm sa Batangas, ang ginagawa po nila dyan sa soft shell nila, nilalagay po nila sa sa plastic. Inaalis po yung soft shell, nilalagay sa plastic. Tapos pinaprocess nila. Ayan. May mga ginagawa sila, powdered egg. Minsan yung nilalagay lang sa plastic, nilalagay sa freezer. Ayan, so may mga bumibili rin. Pero tayo, konti lang. So parang meron tayo nito. Ito, considered na soft shell yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan, so yan po yung production nito ngayong araw. Kasi po katatapos nilang nag-harvest kanina. And then sa ngayon, may mga mangilan-ngilan na ulit na nangingitlog. So ang harvest po nito mamayang alas 2, alas 3 na ng hapon. Ayan, so ayan, ito po yung mga alaga natin. May mga edad na po ito. Hindi ko na nga po matandaan kung kailan sila dinala dito. Pero ang pinagbabasihan ko po palagi ay
na sila ay productive pa, kapag may kita pa yung ating negosyo, di ba? So, halimbawa, nagpapakain tayo ng 20 na sako, magkano yung value nun? At kwentahin naman natin yung value ng itlog na pinagbentahan daily. So kapag may kita pa, so hindi pa natin pwedeng ikal, di ba? Ayan, kasi kanina may bisita tayo dito. Tinatanong niya kung kailan daw ikakal. Alin daw ba yung susundin niya, yung nasa libro ba, by the book, or yung actual na performance ng mga manok. So kako, depende yan sa presyo, di ba? Kasi kapag kahit konti na yung production ninyo, ulitin ko ulit, nasubukan ko nga 51% yung production natin. Tapos may kita pa tayong 4,000. So bakit mo ikakal yan, di ba? Ayan, so doon tayo palagi magbase. Ayan. And then makikita nyo rin, mapupula yung palong ng mga manok natin. So yan, i-close up ko. Ayan. So yan po yung sign na very healthy yung mga alaga natin. Mapupula yung palong. Kumbaga sa isda, mapupula yung hasang, fresh na fresh. Pero itong mga manok, makikita natin yung kanilang health sa kanilang palong. Kapag medyo maputla, tapos meron yung nagpa-purple, medyo may iniinda po sila. Pwede natin silang painumin ng antibiotics. Pwede rin natin silang purgahin. Yan. And then ito i-discuss din natin sa susunod nating video yung paano ba yung mortality ng mga layers natin kapag sila ay andito na sa paitlugan, nandito na sa battery cages. Kung paano at kung ilan yung mortality during the period na sila ay nasa cages at nangingitlog. So i-discuss po natin yan mamaya sa susunod nating video. Pero pansamantala, ipapakita ko po muna tong dalawa. Yan, nakikita nyo po yan. Yan. Yan po ay napilay. At ito naman ay syempre nakadapa sila dun sa battery cages. Hahawakan yan nung nagbabantay. Pag nakita niyang payat, ina-out niya na yan. Kasi hindi na nangingitlog. Yan. So very practical. Pag hindi na nangingitlog, dahil syempre makikita natin payat, kapag weak yung kanyang katawan, sigurado po tayo na hindi yan nangingitlog dahil hindi kondisyon yung kanyang katawan. So ina-out yan and then tinetinola na po. Ayan, inuuwi po nila. Ayan. Kaya lang yung mga kasama natin dito nagsasawa na rin. Nagsasawa na sila sa ganyan. Kaya pinapahingi sa mga kapitbahay. At yung mga kapitbahay kasi natin dito ay puro kamag-anak ko. Ayan. So ito po yung sinasabi kong building 5 natin. Wala pong laman, growing house. Ayan. So and then yung paitlugan natin ay 4 po na building. Kaya ano pa ba yung mga ayan, hindi po natin may iwasan ito. Nakikita nyo pa yung itlog na yan. Hindi nyo po may iwasan yan. Meron at merong nababasag. Yan. Ito po, ang nangyari po dito ay tinuka po. Tinuka nung kanyang kasamahan. Yung itlog ng kanyang kasamahan. Ayan. Kasi nga tatlo sila sa isang battery cages. Ayan. So ganito po yung rito, daily routine. Pagka-harvest ng itlog, maya-maya i-classify nila yan. Ayan. And then after mag-classify, mamayang 2 to 3 PM, i-harvest naman yung karagdagang harvest, yung itlog. Ayan.
So pag andito ka, medyo nakaka-relax. Yan yung maririnig mo rito, yung huni ng mga manok natin. Ayan. So masarap ding tumira dito. Ayan. Lalong-lalo na ganado tayo kapag ang presyo ng itlog ay syempre maganda. Ayan. Pero kapag mura naman, ay pagtsatsagaan natin yan. Tandaan po natin na umiikot-ikot lang po yan. Kung mura yung itlog ngayon, mag-antay lang tayo, tataas din yan. Pag mataas ngayon, sa mga susunod na bababa din yung presyo. Depende po sa demand and supply. Dahil yan yung nagdidikta ng presyo. Yan. So, ito po, switch natin yung tubig nila. Ayan. So, tuturuan ko po kayo kung paano yung pag-switch ng tubig. Ganyan. So, yan. Sobrang hina po dapat. Ayan. Tapos pupunta po yan dun sa dulo. Tapos sa dulo meron siyang PVC na may butas para sa overflow. Para hindi mabasa yung feeds sa ibaba. Kasi makita nyo, di ba? Ayan. Ayan. So, lipat tayo sa susunod nating video. Titignan natin yung susunod na topic natin. Ayan. So, maraming salamat po sa inyong panonood. Kita-kita po tayo sa susunod na video. Good day po at God bless and mabuhay.